isa sa big fish din, si Joel Villanueva, sinasabi, kakasuhan na, malversation This afternoon at 2 p.m., preliminary investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Aray, 6 na kaso. Lahat po kay Boss Joel Villanueva. At ito mga kababayan, sa akin lang ito. Kasi madalas sinasabi ng mga DDS na, puro mga small fish lang yan, mga yan Hindi mga big fish yan Bong Revilla? Hindi big fish? Joel Villanueva? Hindi big fish? Sino pa big fish? Alam ko na. Kasi nga, ang gusto nilang marating at gusto nilang maging big fish, si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi sila satisfy. Kaso wala naman silang mga ebidensya na magpapatunay. Eto nga nung isang araw, Senate Blue Ribbon Committee, mga bossing, anak ng toko na yan. Biruin mo, naglabas pa ng 2 witness. Nagchismisan lang yung 2 witness. Kay Martin Romualdez daw yung bahay. Sabi ko naman, sabihin na natin, pagpalagay na natin, si Martin Romualdez ang nakabili nga ng bahay. Ang tanong wala bang kakayanan na bumili ng bahay? Kung yung tao na yun may bahay sa Forbes Park, yung mga bahay sa labas ng Forbes Park, hindi kayang bumili? At galing sa nakaw? Di ba? May mga negosyo yung tao, mga kababayan. Ngayon, idinadamit at idinidikit nila kay Perle Diskaya. Naku, ngayon lang nagising to, si Ma'am Neng Gigi. Ang paborito kong taga-subaybay dito, na paborito din akong sinasabi, late ka. Pag siya na late, wala naman. Wala lang, wala tayong magawa. Diba? Yung dalawa, sabi, si Martin Romualdez, sabi po sa amin ni Perle Diskaya, si Martin Romualdez po ang may-ari Putek na yan. Wala naman. Ano naman kung si Martin Romualdez ang may-ari? Ano naman kung siya yung nakabili? Si Diskaya kasi yung kontraktor na nagsabi. Ano naman kung magkakilala sila? Ano naman kung si Diskaya ang kontraktor? Kontraktor naman talaga yan Siyempre, kung ikaw ay isang magpapagawa, magpaparenovate ng bahay, hahanap ka, tapos ganun ka kayaman, hahanap ka ng kontraktor na mga nasa top of the line. Nakita niyo naman po, yung St. Gerard nila, nasa top of the line. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, mga boss chief mo, sir, na may kaugnayan si Martin Romualdez doon sa flood control. Pero chismisan lang mo talaga nangyari doon. Ano po, salita, walang ebidensya, walang kahit anong titulo nga ipinakita Sabi ni Dennis Estonal, bakit tahimik ang issue kay Quezon, Jinggoy, Joel Villanueva, mukhang merong pumapadrino. Ang tingin ko dyan, Sir Dennis Estonal, kagaya nito, si Joel B, naging matahimik na din yan, di ba? Naging matahimik yung kanya. Nung kagaya nung kay Chis Escudero. Pero eto nga po, 6 na kaso mga bossing, ang kakaharapin ni Boss Joel Villanueva. Malversation, mga kababayan. Diba? Tuloy pa natin, atras lang natin konti. 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension. Extend muna! Pag-aralan nyo muna! Yun yung final ni Boss Joel Villanueva. Si Boss Joel, talagang medyo para sa akin, para lang sa akin to. Opinion ko lang ito, mga kababayan. Para sa akin, siya, lalo siyang nadiin at lalong na-open yung sa kanya. Simula nung yung nagsasabi pa lang, may mga contractors, merong mga ganito, may mga district engineer na mga nagko-corrupt o umuubos ng pera ng bayan, biglang nagsalita wala namang pinapangalanan. Wala po kami nakilalang mga ganyan. Wala po kami mga kadikit na mga
district engineer. Tapos nagsilabasan na yung mga picture nila nitong si Alcantara. Diba? Sabi ni Jenny Rose, saka hearsay lang naman sila. Hindi nga nila nakita kung totoo siya ng may-ari. Correct. Oh, tuloy. Asking and requesting the panel prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kota sa Raysay. Yan. Kaso, baka mamaya etong si Senator Joel Villanueva, kagaya din. Huwag mong gayahin, huwag mong tularan kung sakali, huwag mong tularan si Bato de la Rosa. Yan, legit na DDS yan. Wag do. Dati pa naman takbuhin si Bato de la Rosa. Ang tularan mo, si Bong Revilla. Although, nakakaharap, mga kababayan, sabi ko nga, nakaharap po si Senator Bong Revilla sa mga kasong ganyan, no? Pero napahanga niya ako, hindi po doon dahil sa may mga kaso, napahanga niya ako doon sa pagharap niya, doon sa paglantad niya, doon sa paglabas niya, at doon sa, sige, tatanggapin ko yan, at sasagutin ko lahat yan. Tumugon agad, di ba? Baka kasi mamaya, yung kay Boss Joel, baka magtago. Baka sumama kay Bato de la Rosa. Huwag ganun, boss. No, harapin natin. Yung mga ikakaso at yung mga issue sa atin. Lalong-lalo na kayo. Public official kayo. Diba? Kasi ako naniniwala ho, mga kababayan. No? Kapag ako, wala akong isasagot doon sa issue sa akin, abay putang nang yan. Magtatago na ako. Tapos ang kulong, walang bail at eto pong malversation, mga kababayan. Tingin ko po, eto po yung walang bail, mga bossing. Kasi yung graph, alam ko meron Di ba nga si dating Senador Ramon Bong Revilla nagpiyansa ng 90,000 para pansamantalang kalayaan. Kaso meron pa siyang isang kaso, malversation, kagaya nung etong kay Joel Villanueva. Kapag kaganyan, at wala akong isasagot, no? Tapos, walang bail, putra guys, magtatago na ako. Pero kung alam ko sa sarili ko na meron akong sagot at alam ko ang mga katotohanan at hindi ko talaga ginawa yan, ang gagawin ko, halika na, umpisahan na natin tong hearing na to para matapos na, no? Para makalabas na ako agad. Kakibat kasi nung pagdinig at yung investigasyon at pagharap sa husgado, kailangan nakapiit ako. Kung tatagalan natin to, pahabain natin ito, hahaba lang ang pagkakawalay ko sa aking pamilya. Tapusin na natin to. Total naman, kaya ko kayong sagutin. Di po ba, mga bossing? Ganyan lang naman yan Simple lang huy. Katakot makulong, Sir Mark. Sabi ni Jenny Ramos, hindi naman. No? Hindi naman. Mararanasan mo lang doon yung umihi kayo doon sa bote ng sa bote. Ewan ko lang doon sa mga babae, sa mga lalaki, yung gano'n may isang bote nung 1 liter o isang o 5 liters o 3 liters ng mineral water. Tapos susok-sok mo lang yung mo doon. Yung rat mo doon ka na wiwiwi. Ganoon. No? Yung mararanasan mo yung dikit-dikit kayo, mga nakahubad kayo kasi mainit. Ganun lang. Pero itong mga ito naman, high profile ho itong mga ito So, mangyari is, kahit pa paano, nakahiwalay ho yan. Sabi ni Jay Martinez, pwede mag-request ng bail kahit no bail yung case, pero dadaan ito sa korte. Doon siya mag-file ng request sa korte ng bail. Most rejected yung bail kapag malala at mahirap hanapin yung suspect. Sabi ni Jay Martinez. Tuloy pa natin. I think it's also important for DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1, but 3 in total malversation cases before the DOJ. 3 malversation cases. Pansin ko lang, hindi ho ako bakla, hindi ho ako bading pero
halos karamihan ng mga nagiging spokesperson ng mga ng DOJ ho, no? Mga gwapings. Kagaya nung dati, si Miko Clavano nung nandiyan pa, si Ombudsman Remulla, tandem sila. No, ngayon, eto, ulitin ko, hindi ho ako bading, ha? Kapag kayo may mga nakikita tayong ganyan, hindi naman tayo, ay, mas gwapo pa ako dyan. Hindi. No, marunong tayong umappreciate po nung kagandahang lalaki nila, mga kababayan. No, Nako, si Roque, kapag ka na. No, si Roque, imagine niyo na lang ho, no? Si Roque, eto ang harap kay Roque. Ay, naku. Wag na nating tuloy yan. Ngayon ho, mga kababayan,